Kamara nabulabog mga kaidol. Ombudsman Martires nagsalita na tungkol po to sa isinumiti nilang committee report doon po sa ombudsman mga kaidol. So ayon pa kay Ombudsman Martires mga kaidol, so maaring madismiss mga kaidol ang kanilang isinumiting committee report. Kasi nagtatanong nga ang ombudsman, sino ba ang complainant? So panoorin po ninyo ang balita mga kaidol para matunghayan po ninyo kung ano ang statement po ni Ombudsman Martires mga kaidol tungkol po to sa isinumiti na committee report ng Kamara mga kaidol. But if the Vice President is acquitted by the impeachment court, wala kaming power to charge her. Tumepensa ang ombudsman sa mga akusasyon tungkol sa pag-aksyon nito sa reklamo kaugnay ng paggamit ni Vice President Sara Duterte ng confidential funds. Giit nito, hindi inaagaw sa Kamara ang kapangyarihang mag-impeach. Paghain ng kontra-salaysay ang vice kaugnay ng reklamo. Nagsumite na ng kanyang sagot o counter-affidavit si Vice President Sara Duterte sa summons na ipinadala sa kanya ng Ombudsman. Ito ay kaugnay ng reklamo base sa committee report ng Kamara na inihain sa Ombudsman. Kaugnay ng umano'y manumalyang paggamit niya ng confidential funds ng Department of Education at Office of the Vice President. Pagkatapos naman ito ay bibigyan din ng Ombudsman ng 10 araw ang Kamara para sa kanilang tugon sa sagot ng Vice President. Ikinagulat ng Kamara ang pag-aksyong ito ng Ombudsman sa committee report ng Kamara. Ikinabahala pa ng ilan na baka makaapekto ito sa impeachment complaint sa Senate Impeachment Court, lalo na kung sakaling i-dismiss o ibasura ng Ombudsman ang findings ng Kamara. Pero sabi ni Ombudsman Samuel Martires, kung ayaw daw ng Kamara na may makaapekto sa impeachment laban sa Vice President, bakit daw isinumite ng Kamara ang committee report nito sa Ombudsman? Ang Office of the Ombudsman, pag nakatanggap ng committee report from both houses, from any of the houses, from the Senate or from the House of Representatives, we treat it as a complaint. We do not treat it as a paperweight or a scratch paper na titingnan lang namin. So sino ang magiging complainant dito? Alangan naman ang maging complainant ang Office of the Ombudsman. Sinagot ni Martires ang mga akusasyon ng kanyang paggalaw ay dahil appointee siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 2 posisyon sa gobyerno. Hindi ko naman kinahihiya, hindi ko tinatatwa na ako'y naging Associate Justice ng Supreme Court dahil kay Digong. Hindi ko rin itinatatwa na ako'y naging Ombudsman dahil kay PRRD. Mula nang ako'y inappoint ni Digong sa Supreme Court hanggang sa Ombudsman, ni minsan ay hindi nakiusap sa akin si Digong. Sa mga nagsasabing sana ay patapusin muna ng Ombudsman ng Senate Impeachment Court sa paglilitis nito. Do I look stupid to you? Did I in the past do something that is against the law? Ayon kay Ombudsman Martires, fact-finding ang ginagawa ng kanyang opisina na hindi makakaapekto sa impeachment. We are not grabbing the powers of Congress to impeach an impeachable officer. Kaidol? No. Neither are we trying to supplant the findings of the House of Representatives with respect to the impeachment complaint of the Vice President. We are not going to dismiss anything. What is there to dismiss when our power is only to investigate? Paliwanag pa ni Martires ang ginagawa nilang investigasyon nakadepende pa sa kalalabasan ng impeachment court. What we have at the moment is the power to investigate and not to prosecute. The Ombudsman or any investigating body has to await the result of the impeachment proceedings. If the impeachment proceedings will result in the conviction of the Vice President, then the Ombudsman or any investigative body, even the DOJ, can file the necessary case now, criminal case, against the Vice President. But if the Vice President is acquitted by the impeachment court, wala kaming power to charge her.